Benigno Noynoy Aquino. Ay, maupo tayo. Sa mga mesilya po, maupo. Yung wala po, sasabay ako yung nakatayo. Secretary Marojas, Secretary Ikot Petilla, Undersecretary Romeo Momo, Representative Mel Sarmiento, other local officials and government officials present, mga pinalangga kong kaigsunan, mayong buntag sa kanan. Hindi naman ako Bisaya, kaya pagpapasensya ninyo kung magkamali ng konti. Sumasalamin po ang pagtitipon natin ito sa isa na namang makabuluhang pag-usad sa Tuwidad. Bahagi ito ng lumalawak nating serbisyo para sa Pilipino. Patunay ito na tama ang direksyon ating tinutungo. At hindi po magiging posible ang mga tagumpay natin kung isang tao, isang institusyon lamang ang pumapasan sa ating mga suliranin bilang nagkakaisang bayan. Daghang salamat sa pakipag-iusa sa mga Cebuano sa katauhang Pilipino ang akong boss. Kamo gihapon ang akong kusog. Kamo ang nagsugo nga subayon ang tulid nga dalan ug kamo ang nagpadayon sa paghimo ug pagbag-o. Alam niyo sa Kapampangan mahirap po yung age. Kaakibat po ng groundbreaking natin ngayong araw ang simula ng pagbubukas natin ng mga dagdag na oportunidad para sa mga Cebuano. Sa tulong nito, ang mga turistang galing sa Mactan Cebu International Airport ay mabilis lang makakadiretso sa dinadagsang Mactan Island. At lalo pang magiging sulit ang pagtatayo ng negosyo sa Mactan Economic Zone dahil sa bibilis ng biyahe ng produkto at serbisyo. Oras nga makompleto ang proyekto, mababawasan ng 15 minuto ang travel time mula Cebu City papunta Mactan. Napakikinabangan ng mahigit 9,000 motorista kada araw sa ngayon pa lang. Ang mga proyektong tulad ito nagdudulot sa atin ng paratag na loob dahil klarong hindi ito bola, totoo at direktang makikinabang dito ang marami nating kababayan. Di po gaya ng ibang proyekto na kapag inilapit sa ating para aprubahan, kulang na lang ay may ipasapiron tayong COA. Dahil may kabatayong mapunta sa bulsa na kung kanino ang pondo at maging usad pagong ang proyekto. Sample po, tingnan na lang natin halimbawa ang ginagawang karsada sa Cavite na mag-uugnay sa Ternate, Cavite at Nasugbo, Batangas. Ang inaasahang benepisyo, mula sa 4.5 oras na biyahe mula Cavite hanggang Nasugbo, magiging 3 oras na lang. Oras na matapos to, tsak na mapapalakas ang turismo sa bahagi ng Cavite at Batangas at magbubunsod ng trabaho para sa marami nating kababayan. Di ba ang laking pakinabang nito? Pero may nakapagsabi po sa atin ng ating pinuntahan itong proyektong ito na inumpisahan ang proyektong yan 1994 pa na matatapos lang po sa June 30, 2013. Halos kayo na po magbilang, 20 years para gawin yung proyekto. Malaki siguro proyekto yan. Hindi naman po masyado, 6 kilometers. Kayo na po ang magkwenta, 6 kilometers divided by 20 years, how many meters per year? Lalabas po yata mga 300 meters per year. Hindi po pwede ganitong estilo sa Tuwidad. Ang panata po natin, pagpatak ng Hulyo, tapos na yung karsadang yun. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa DPWH sa puspusan nilang pagpapaunlad ng ating infrastruktura. Sa pamumuno po ni Secretary Babe Singson, may tapat ng bidding at madalas napapamura pa ang proyekto, napapabilis pa ang pagtatapos ng proyekto. Ang maganda balita pa, nakatipid na ang ahensya ng 16.35 billion pesos mula nang maupo tayo. Talaga namang natabunan na ang dating tiwaling imahen ng DPWH. Ngayon po, wala ng tongpats, wala ng kickback, wala ng tagas, puro pagpapakitang gilas. Malinaw ang paninindigan natin sa Tuwidad. Sa bawat kalsadang ating ipinapagawa, nais natin maghatid ng pantay na pakinabang sa ating kapwa. Ito man ay sa magsasakang umaasang sariwa pa ang binabiyaheng ani sa palengke
o sa negosanteng nais palaguin ang kanyang puhunan o sa mga turistang bibisita sa ating bayan. Bawat mali, bawat lubak, bawat sirang ating inaayos, inaalay natin sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa pakikipagtulungan ng mga Cebuano, kumpiyansa tayo sa magandang kahinatnan ng mga sinimulan nating proyekto. Sa patuloy na pagdami ng kabalikat natin sa tuwid na daan, gumagaan ang anumang pagsubok at buwibilis ang ating pag-usad sa kaunlaran. Walay duda sa atong panaghiusang pagsulong sa usa ka direksyon sa pagsilbi nato nga kusog sa matag usa, mas taas pa nga mga pangandoy ang atong makabot sa dali nga panahon. So, nandito po yung teacher ko na Cebuano, sabi niya, passing ka na, 75. Mga kasama, alam niyo, hingi ako ng paumanin, na-delay tayo ng konti dito, ang dami pong tumawag, text, siyempre ako po Pangulo ng Republika, sa akin baksakan na lahat ng problema. Sabi ko, may marami na naghihintay sa akin, sabi na sandali na lang, ito na lang. Tapos siyempre, nandun tayo sa Shangri-La na tulog kagabi, sa harapan, ang ganda ng beach. Kanina, ang daming turista. Sabi ko, okay, ito, parang taga-tanaw na lang tayo ng tourism. Pero ang punto po nito, no, dinadayo na tayo ng turista ngayon. Domestic tourist arrival sa una po nating target, 35 million per year. Ang nagawa na po natin ng 2011 ay 37 million domestic tourists. No? And target po sa 2016, 35 million tourists. So lumampas na po tayo doon sa target. So ang bagong target po ngayon, 56 million tourists, domestic tourists by 2016. So, ang punto po nito, yung turista, talagang marami ng biyayang binigay sa atin ng Diyos. Bawat turista pumasok po sa atin, dagdag na trabaho sa Pilipinas. So, ang punto po nito, padaliin natin ang biyahe ng mga turista para talaga namang lalo sila mainggan yung dumating sa atin. Tama po ba? At yun ang layo ng karsadang to sa punong ating export processing zone. Dahil kung titignan po naman natin ang ating karsada sa kasalukuyan, mukha po talagang highway. One lane in each direction. Masira ng isa, ayos na ang traffic. So yung turista po na sabihin natin 7 araw ang bakasyon, yung kalahating araw napunta sa traffic, siguro hindi na babalik sa atin. Tama po ba? So, sipin po nyo at pwede palakpakan natin ang DPWH. Nireport po ni Yusek Momo, 400 plus million ang naitipid ng Region 7 na DPWH. Yung proyekto pong gagawin natin, 300 million. So naitipid nila, pwede ng pondohan to. Tapos na ang boxing. Ngayon, sabi po niya, tinanong ko rin, kailan naman matatapos to? Baka naman yung pamangkin ko ay magkaroon na ng anak bago matapos to. Hindi raw po. 2016. Sabi ko, medyo matagal pa rin yata yun. Ngayon yung DPWH, parating ahead of schedule makatapos ng proyekto ngayon. Sabi ko po sa kanya, kung imbis na 2016, gawin yung 2015 o baka 2014, hindi ako magagalit sa inyo, baka purihin ko kahit lagyan ko kayo ng medalya. Pero kailangan po na pakikipagtulungan. No? Siyempre, meron pa rin mga konting problema sa right of way dahil widening po ito. Yung sasabihin mo kasi kadalasan, tama yung proyekto yan, maganda yung proyekto yan, pero kung meron kayong mamolestayin, huwag ako. Paano tayo matatapos kung medyo, di ba? Para close open yung karsada. Makiusap po tayo doon sa mga tatamaan na intindihin ang kapakanan ng nakakarami. Pakiusapan po natin, kailangan makisama tayo ngayon para mapabilis yung proseso ng dagdag na asenso para sa inyo po dito, lalo na sa Mactan at sa kabuuang probinsya ng Cebu at sa inyo pong riyon sa ating bansa. Yung sabi ko, madalas sinasabi ko, maraming akala natin imposible. Kanina binanggit ni Mar, 66,800 classrooms ang kulang natin. Ang kayang suportahan ng budget taon-taon, 8,000 lang. 6 na taon ang binigay nyo sa akin. 6 na taon, 8,000 classrooms per year, 48,000. Pagbaba ko, may utang pa ako. Pero pinagtulungan nga ako. Parang imposible i-solve yung problema. Pangako ng DepEd sa atin, 2013, wala na tayong kulang na classroom. 66,800 tapos na yung classroom. Alam naman po natin, parati tayo may kritiko. May classroom ka, wala ka naman teacher. Hindi ho. Inuumpisahan na yung proseso para bawat classroom na may teacher talaga nakatalaga. 60,000 teachers na naman. At
ang punto po nito lahat na nagagawa natin yan, hindi tayo nagtaas ng buwis. Maliban sa tinatawag na sin taxes. Naman ini-encourage natin bawasan na yung mga bisyo. Pero ang punto po nito, yung dati imposible mangyari, yung hindi nakayanan ng ating pinalitan sa loob ng 7.5 taon, ginawa natin at gagawin natin in 3 years. At lalo pa mapapabilis sa second half. Pero tulad ng dati po, kaya ba ni Noynoy yung mag-isa? Ba hindi ho? Kaya tayo nagkaroon pagkakataon dahil sa inyo. Kung may pagbabago ditong nangyayari, ulit dahil sa inyo. Kung bibilis palalo ang pagbabago natin, ulit dahil sa inyo po yan. Hindi na po ako kakanta ng dahil sa inyo ngayon. Pero pakiusap ko lang po, kung maganda na nga ang direksyon natin, klaro naman po siguro kayong gumawa at lalo pa nating mapapabilis to kung tayo tuloy-tuloy na magsasama tungo sa ikaganda ng buong bansa natin at dagdag na oportunidad. Hindi. Lahat ng oportunidad na may bibigay ay may pagkaloob natin sa lahat ng mga kabayan natin sa tinatawag nga sa English na inclusive growth. Wala po tayong iiwanan. Lahat bibigyan natin ng oportunidad. Siyempre po, yung oportunidad, kung sasamantalain, may pag-asang masenso. Pag hindi naman di ba, may irrigation ka, may farm-to-market road ka, may marketing, may financing, may tulong ng Department of Agricultural Technology. Tapos yung tao, tinignan lang yung taniman niya. Wala akong mangyayari. Nasa atin po talaga lahat ng susi. Ulit po, magandang araw po sa inyo lahat at maraming salamat po. Thank you, Mr. President.